Dr. Rizal, ikaw ba yan? Ako si John B, pero Jam na lang for short. Isang estudyante dito sa BPSU. Tayo po ay nasa taong 2025 na at napakarami nang nagbago sa ating bayan. You know, nag-evolve na po. Malaya na po tayo, ngunit marami pa rin suliranin. Maraming Pilipino ang nagdurusa dahil sa korupsyon. Laganap na po ito ngayon, lalo na yung political dynasty. Nakakaloka nga po yung mga politiko, simula yata sa lolo at lola, hanggang sa apo, gusto na sa posisyon. Nakalaya na nga tayo mula sa mga Kastila, Amerikano at Hapon. Pero kapwa Pilipino natin ang sa atin ay nagbabaon. Ang kahirapan na nandyan pa rin naman. Hindi kasi mawala yung mga korap sa bansa. Gayon din ang kawalan ng oportunidad. Masyado mataas ang standard sa panahon ngayon. Katulad ng nakaraan, may issue. Kasi yung hanap pero kailangan tapos ka ng 4-year course sa kolehiyo. O di ba bongga? Pero ang sahod minimum lang naman. So sino magagrab nun, di ba? Walang oportunidad para sa mga ordinaryong manggagawang Pilipino. Ito dito feel ko malulungkot ka talaga ng medyo bongga Rizal, Dr. Rizal. Maraming kabataan nang hindi makapag-aral ng maayos dahil sa kahirapan. Maraming humihinto dahil hindi kaya tustusan ng pag-aaral. Yung iba pinipili magtrabaho para matugunan ng pang-araw-araw na pangangailangan. Libre na rin po ang kolehiyo sa panahon ngayon. Mas marami sana ang makakapagtapos kung may saktong pangtugon sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nagkaroon din ng K-12 program kung saan nagdagdag sila ng 2 taon sa sekundarya. Ang nais naman ng programa na iyon ay para sana kahit hindi na makolehiyo ang iba ay mayroon pa rin trabaho na makukuha. Kaso hindi maayos na implement. Nais pa rin ng mga employer yung may mga mataas na natapos. Kaya ang hinaing ng mga magulang ay dinagdagan lamang daw ang pahirap sa kanila ng 2 taon. Pero ito ang twist dyan, Dr. Rizal. Ang mga kabataan ay nagkakaroon na ng boses sa ating lipunan. Unti-unti na namumulat sa katiwalian ng mga nasa posisyon. O diba, may point yung sinabi mo na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Marami po sa amin ang lumalaban sa pamamagitan ng social media, pagpapahayag ng opinyon at pagsali sa mga advokasya. Kumbaga mas active na yung mga kabataan ngayon patungkol sa usaping panlipunan. Ngunit marami pa rin po ang walang pakialam o nawawala ng pag-asa, siguro hindi na talaga mawawala yung mga ganun. Sinisikap ko pong ipagpatuloy ang inyong diwa, Dr. Rizal. Pinag-aaralan ko ang kasaysayan, pinapalawak ang aking kaalaman at sumasali sa mga organisasyon tumutulong sa mga nangangailangan. Kahit maliit na bagay, tingin ko naman ay may maitutulong kumpara sa wala talaga, di ba? Naniniwala kasi ako na little things are the one that really matters. Kasi sa maliliit na bagay nagsisimula ang lahat. Ayun nga po, isa rin po sa suliranin ang maling paggamit ng teknolohiya. Kasi sa isang pindot mo lang, mabilis na kumakalat ang peking balita. Ang iba namang kabataan ay masyadong nalulung sa social media at nakalimutan ng tunay na mundo. At nawawala na din sila ng pakialam sa kung ano ang meron sa ating lipunan ngayon. Tama po kayo. Ngunit paano namin lalabanan o ipapalaganap ang katotohanan kung ang karamihan ay naniniwala sa kasinungalingan? Lalo na po yung mga matatanda. Akala kasi nila lahat na nakikita nila sa internet ay totoo. Marami pong kabataan ang nais na magmulat sa iba sa pamamagitan ng pagsulat, pagsasalita at pagtuturo. Ngunit kadalasan, sila ang unang sinisiraan o pinapatahimik. Ang ibig niyo pong sabihin ay kahit maliit lang ang aming magagawa, may epekto pa rin ito sa pagbabago ng bayan, di ba? Maraming salamat po, Dr. Rizal. Ipinapangako ko na hindi ako titigil sa paghahanap ng katotohanan at pagsisikap para sa bayan. Maraming salamat po, Dr. Rizal. Napalakasin niyo ang loob ko. Labis talaga ang inyong pagmamahal sa ating inang bayan. Nawa ay makamit ng Pilipinas ang tunay na kalayaan at kaunlaran sa mga susunod pang panahon. Sa ngayon, hindi kami titigil sa paggawa ng maliliit na bagay at pagbabago at ipagpatuloy ang nasimulan mo. Salamat sa inspirasyon hatid mo sa amin. Okay, Dr. Rizal. Mahirap yung want mo pero para sa amin din naman at saka sa future generation, so go na lang ako.
Salamat po ng marami dahil ang dami kong learnings today. Siguro dapat lagi na ako pupunta sa library.